Good morning mga kababayan. Kumusta po? Today is Monday. Monday po tayo ngayon. 10 o'clock in the morning. Tinitingnan ko lang itong mga alaga nating mga kalamansi. Napansin ko lang, may tumubo tayong mansanas, yung mga binubod kong buto ng mansanas. Sana lumaki siya. Itong mga kalamansi na to, at saka may oregano tayo, naubos nung inuubo kami. Effective siya guys, yung mga oregano. Pero nabubuhay naman siya, mayroon pa naman siyang nagbabago yung mga dahon niya. Yan, nandito tayo sa munting libangan natin din. Ito, sampagita to. Hindi na siya, konti lang yung dahon niya. Ito mga kalamansi na to guys, 5 taon na hindi pa nabumunga. Pero ngayon lang siya tumubong ganyan, lumago. Yan. Tapos may aquarium tayo, dalawang isda natin namatay. Guys, lang po, advice lang po tayo mga Pilipino. Kasi mayroon shoutout kay Mr. and Mrs. Sabi ko nga kahapon sa vlog natin na nagka-crackdown na yung mga Canadian Borders Security Agency. Meron tayong na-comment nga ni Mr. and Mrs. kababayan, nahuli sa Jasper daw. Ang sakit pa pakinggan, ang mismong nagsumbong, kapwa natin. Yung mga guys, ganun po yun eh. Kahit nung naalala ko nung nagbabarko ako sa cruise ship, nakadak kami sa Los Angeles. Tapos yung tatay ko nang buhay pa, nasa San Diego, California. Pag naisip ko lang, sabi ko, total nandito na ako sa Los Angeles, tawagan ko tatay ko. Nung araw nun, uso yung jump ship. Jump ship, aalis ka ng, bababa ka ng barko, wala yung mga documents mo, maiiwan sa barko. Kasi nasa barko yung mga passport mo, yung gamit mo, siyempre, pwede mong dalhin. Tumawag ako sa tatay ko. Tay, sabi ko, pwede ba akong pumunta dyan? Sabi ko, yan, bababa ako ng barko. Total nandito ako sa Los Angeles. Isa lang sinabi ng tatay ko, pwede kitang kunin, kaya lang hindi kita pwedeng itago. Kasi uso dito, pagka nalaman ng kapwa Pilipino mo, isusumbong ka mismo sa immigration. Tsaka, masisira, hindi mo makikita ang pamilya mo sa Pilipinas. Kumbaga, may TNT na tinatawag, tago na tago. Pagka ginawa mo yun, bumaba ka, wala kang documents. Never ka magkakaroon ng documents. Kung magkakaroon ka ng amnesty, swerte ka. Pero marami akong kilala sa San Diego or sa US, maraming undocumented din. So hindi na tinuloy. Grabe, nangyayari yung sabi niya, masakit pa kapwa Pilipino pa nagsusumbong. Tanong ko lang po, ano yung makukuha ninyo? Oo, alam ko, makakuha kayo ng 1,000. Sa San Diego, gagawin nila makakuha ng 1,000. Pero, yung $1,000 na yun po yun. Tandaan nyo po yun. Kahit na mali yung nangyari, mali yung status niya, wala siyang documents, mali yun. Pero, hindi nyo po alam gumastos na malaking tao. Gusto niyang bawiin ang nagastos niya. Guys, ito po, hindi naman sa nagmamarunong po ako. Imbis na i-advise niyo po siya, kausapin niyo po siya, tulungan ninyo siya. Alam niyo, pag sinumbong ninyo, nakakuha kayo ng reward. Pero yung reward na yun, habang buhay nyo dala-dala. Habang buhay nyo sa konsensya nyo. Totoo man po. Kalaban niyo po ang konsensya. Bakit ko ginawa yun? Bakit napahamak yung kababayan ko? Kababayan mo mismo ah. Guys, mas gusto ko wala akong dala-dala sa konsensya ko.
gusto kong matulog gabi-gabi na masarap kaysa sa $1,000. Hindi naman po ako ano tawag doon. Hindi po tayo, ako, ganun yung gusto kong mangyari. Kung may makita kong mali, kausapin ko yung tao. Boss, baka mapahamak ka, may magsumbong sa'yo. Yan lang po advice ninyo. Pero, ewan ko, pagdating sa pera talaga, iba ang sinasabi ng pera. Pero, nung araw, ganyan tayo. Pera. Pero sabi nila, natuto lang ko sa mga Bible study, huwag kang magpagamit sa pera. Kundi, ikaw ang gumamit sa pera. Yun lang po. Ibig sabihin, ikaw ang gumamit ng pera. Kung minsan, yung pera mas nagiging makapangyarihan pa sa tao. Hindi po, tayo po tao. Dapat ang pera ay ginagamit lang sa pang-araw-araw. Huwag niyo pong gamitin na dahilan para magkaroon kayo po ng kasalanan. Again, tao lang po ako. Yung pera, kumikita ka sa masamang paraan, mas malaki po ang balik po niya. Maniwala po kayo, mas malaki ang balik pagka yung pera galing sa masama. Ginawa po ang pera para sustain po, para lang panggasto sa bilihan. Wala pong buhay yung pera. Wala pong kapangyarihan ng pera. So, magkakasala ka lang sa pera pagka once na yung pera galing sa masama. Tulad nun, sinumbong mo yung tao, gusto lang magtrabaho dito sa Canada, kapwa Pilipino mo siya, nakakuha ka na reward. Isipin mo, yung tao na yun, ilang pesos ang ginamit para makapunta dito. Kausapin ninyo siya. Once na kinausap niyo siya at pinagpatuloy niya, pabayaan niyo siya. At least nalaman niya na may concern na Pilipino sa kanya. Tayo po kasi tao, pagka walang nakakita ay walang nagsasalitang concern, pagpapatuloy natin ginagawa natin eh. At least maging instrumento kayo. Pagka ginawa niyo po, yung magandang reward darating sa inyo. Sabihin niyo ko po sa yung totoo. At dahil ito usapan lang natin. Siguro maniniwala ako, magsusumbong ako sa otoridad kung may masamang ginawa yung tao, nagnakaw, pumatay, whatever. Pero paghahanap buhay lang po ang gusto niya mangyari. Naghahanap din siya ng sariling opportunity niya. Kung minsan hindi natin nahawak ang mga kapwa natin. Ako, ganun gagawin ko kung masama ang ginagawa. Kung drugs yan, i-involve ko sarili ko. Pero kung naghahanap buhay naman yung tao, kape po tayo habang nag-uusap tayo. Ako, kung may malaman man akong ganyan na sasabihan ko lang siya, kakausapin ko lang siya. Meron pong sitwasyon na hindi naman sa nagmamagaling tayo. Kung ako open tong bahay na to, kung mayroon tayong kababayan na nahihirapan, papatuloyin ko siya. Mas maganda pong gumawa ng kabutihan ngayon habang nabubuhay tayo sa kapwa natin. Pero of course, aalamin muna natin ang pagkatao niya. Hindi basta-basta tayo magpapatuloy dito sa bahay natin. Aalamin natin sa sitwasyon niya. Handa akong tumulong. Kasi ang pagtulong sa kapwa, yan ang kagustuhan ng Panginoon. Siyempre, kakausapin ko muna asawa ko. Day off nga pala si Mrs. ngayon. 2 days day off. Kaya kapit-kapit muna tayo bago tayo magluto ng almusal natin. Si Jordan nasa taas.
Tapos si Jacob, pumasok si Jacob. Malamig na rin sa labas, no, mga kaibigan. Yan na yan. Medyo yan na tayo. Hindi na masyadong lalabas. May stuck na naman tayo sa bahay. Pero of course, kailangan natin lumabas kung matutuloy tayo yung natin, trabaho natin. Kayo po, ano pong suggestion ninyo? I-comment nyo lang po sa mga ganyan na sitwasyon. Tulungan natin ang mga kababayan natin na nahihirapan dito sa Canada. For sure, 500,000 maraming kababayan. Kung may nanonood man po, handa po akong mag-advise or kahit sa maliit na paraan, tutulong ako. Yun lang po ang magagawa natin bilang tao habang nabubuhay natin tayo dito sa mundo na to. Maganda na tumulong kaysa sa ipahamak natin ang kapwa natin. Kung mapanood yung taong gumawa ng ganun, hindi ko naman sinasabing mali ang ginawa mo, pero sana sinabihan mo muna yung tao. Alam nyo po yun. Pero hindi natin hawak ang mga isip ng mga tao. Hindi natin alam ang tumatakbo sa mga isip nila. Lagi nating ilagay ang sarili natin sa ibang tao kung ano sitwasyon nila. Maiintindihan natin at maiisip natin ng pagtulong. Hirap po kasi pinahamak mo na yung tao tapos hindi mo alam may pamilya sa Pilipinas din at kung ano-ano yung sinangla sa Pilipinas para lang makapunta dito. Ako, malaking blessing pong, marami po akong blessing na natanggap dito kahit na nawawalan tayo ng trabaho. Pero isipin mo, ako, yung blessing na ginawa sa akin ng Panginoon, from foreign worker na PR ako sa isang kumpanya tapos citizen na ngayon. Yun lang, yung po ang blessing na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya kung makakita po tayo ng ganun na sitwasyon sa kababayan natin, isipin natin ang dumating na blessing sa atin na kung swerte tayo, siya hinahanap pa rin ng blessing niya. Guys, kung mapadaan man kayo sa YouTube ko, paki-subscribe na lang po. Alam ko po na puro kwentuhan lang, buhay-buhay ang inaano natin. Pero naniniwala ako, nakakapag-share ako ng kabutihan at na-introduce ko sa inyo kung paano ituwid ang buhay dito sa mundo. Hindi naman po tayo nagbabalal-balal dahil dati rin po tayong wala sa wisyo, sabi nga nila. Pero sa mga pagsubok na dumadaan sa akin, ginagawa akong blessing ang mga kasagutan. Kasi tignan nyo po, pagka nagka-problema kayo, may kasagutan na ibibigay. Yung iniisip ng taong napaka-imposible, pero nasusolusyonan. Pare-parehas po tayo dumadaan ng mga pagsubok, pero may mga kasagutan po na hindi na natin kayang handle, pero nasusolusyonan. Yun po ang blessing, yun po ang kapangyarihan ng Panginoon. Na hindi na natin kayang i-handle pero nasusolusyonan. Hindi pagising si Mrs. natutulog pa. So Miss Remotely, tawagin nila kitang Reggie. I-add mo ako sa Messenger. Basta yung mga bansang nasa Japan, Italy, US, America, Europe, Canada, pwede kong i-send yung link. Nag-comment ako dun sa, hindi ako makapag-comment talaga sa reply mo sa Facebook. Mag-ano tayo sa ibang platform na Messenger. Sinend ko sa iyo yung ko para i-add mo ako. So yeah, sinabi mo nga na
bago ka sa bago kang OFW, anuhin mo lang yan. Ang advice ko lang sa iyo, Reggie, habang bago ka, mag-ipon ka. Share ko sa iyo, ako nakapag-Saudi ako. May pamilya na ako noon. 15,000 pesos. 15,000 pesos. Hindi ako nakapag-ipon noon. 15,000 pesos ang sweldo ko kada buwan. Nakapagbarko ako, maayos-ayos. Pero that time, hindi nakaset yung isip ko na na nag-iipon. Dumadaan tayo sa mga luho, ganyan. Pero advice ko sa'yo, kahit na nasa Taiwan ka, mag-ipon ka. Dahil bakit? Kami nasa dito sa Canada. Iniisip namin ngayon makapag-ipon, makapagnegosyo, or makabili ng mga lupain sa Pilipinas. Which is, ngayon pa lang kami nagpaplano. Ang advice namin sa iyo, abang bata ka pa, nagsisimula ka, mag-create ka na lang ganon ng ideyang pag-i-invest. Lupa, gold, kung makaipon ka ng mga pera, itong platform na sigurado makakatulong sa iyo. Hindi ko sinasabing kikita ka lang malaki. Hindi ko sinasabing kikita yung kaibigan mong malaki. Pero pag-ipon ka dyan, mag-invest ka ng mga lupa sa Pilipinas. Kasi yung lupa, hindi na-degrade ang value. Hindi tumataas ang value ng lupa. Lalo na pagka na-develop yung lugar. Marami sa Pilipinas ngayon na yung malalapit sa bundok. Siguraduhin mo makapag-invest ka. Yan lang ang pinaka-advice ko sa iyo, Miss Remotely. Para at least, kahit na nasang bansa ka, yun ang magiging priority mo at the end ng yung feeling mo na tagal-tagal mo na ikaw mayroon ka pagkakataon mag-ipon. Huwag mong isipin yung luho ngayon kasi dumaan kami dyan. Mas maganda yung makapag-invest ka na maaga tsaka na yung luho. Luto muna tayo ng almusal. Alas 11 o'clock na. Mayroon tayong background na nag-i-steam. Inaano lang natin tong corn beef. Tapos magluluto. Ay, ipapainit ko yung chicken. Hindi naubos kagabi. Yun mga kababayan. Advice ko lang po sa mga bagong mga OFW, lalo na yung mga kabataan. Mag-ipon po kayo. Hindi po importante kung nasan po kayo. Kasi by experience po, kahit nasan man po kayo, ang mission lang po natin makapag-ipon. At the end of our life, ako siguro, kung naisipan kong ganyan, ako nagsasalita lang ako through experience. Nasa 45 years old na ako. Siyempre, pinanganak tayong mahirap. Kailangan natin settle ang pamilya natin, mga anak natin. Wala naman pinamana sa atin yung mga magulang natin. Doon pa lang nagpapasalamat na ako. Nakasama ko sila dito kasi nung nag-abroad ako, talagang sawang-sawa na ako mag-isa. Pinangarap ko lang talagang, sinabi ko lang sa puso, sana makasama ko ang pamilya ko sa isang lugar, sa isang bansa. Pwede naman sa Pilipinas, kaya lang tayong OFW. Sanay tayong, sabi ko nga sa isang vlog ko, nakapagtrabaho ko sa Pilipinas, hindi enough.
ang sweldo ng isang OFW tapos biglang magtatrabaho sa Pilipinas. Hindi tayo sanay sa sa ibang bansa 1:1. 1:1 ang pero may mga benefits. May mga benefits dito sa Canada na nakakatulong din naman. Pero sa ngayon, ang priority ko ayusin yung financial namin, nakapag-ipon habang mayroong pang pagkakataon. Kaya lagi ko sinasabi, ipon lang po, ipon lang. Wag natin sabi ko nga, hindi natin kailangan ng magmadali or darating po yung panahon na makakaluwag-luwag po tayo dahil nandyan lang yung pera na yan. Papel lang po yung pera na yan. Hindi ko naman sinasabing marami akong pera at baka sabihin na naman nila big time si Kabayan. Hindi po. Inaano lang po natin na huwag po tayo magpasilaw sa pera. Ipunin po natin kung ano po karapat-dapat para iplanuin po natin ang buhay natin. Kasi darating ang araw, kailangan natin na mayroong bala. Kumbaga, yung gawin natin example, yung baril, hindi po putok yan kung walang bala. Ganun din po tayo, hindi tayo makakaraos pagka-retirement na tayo. Dito sa Canada may retirement, CPP ang sinasabi. Pero mas maganda yung may another ipon ka. Yun lang po ang ibig sabihin. So, mga kababayan, siguro hanggang dito na muna ang talakayan natin at usapan natin. Miss remotely, message mo ako sa Messenger or I'm trying to find you in Facebook but I cannot find you in your Facebook. I-add mo ako. Nag-message ako sa isang video mo. So, hanggang dito na lang po mga kababayan. Sana po kung may makakita man po doon sa 500,000 na undocumented at alam nyo may Pilipino, puntahan nyo po siya. Kausapin nyo po siya. Advice nyo, wag po tayo magpakasilaw sa pera. Buhay po ng tao ang kapalit ang gagawin natin na pagsusuplong. Maraming salamat po mga kababayan. Sana ingat po kayo. Be humble always. Be kind to our human being, sa mga kababayan natin, sa kapwa natin. Yun lang po. God bless everyone. Thank you very much.